freezer sa tindahan. Yung may tatak na CDO. Kaya kailangan natin mag-produce ng isang freezer pa. Titignan ko mamaya kasi ngayon lang kami magbukas, hindi kami nagbukas kaninang umaga. Hapon na tayo magbubukas ngayon mga kawang. Nagpahinga muna ako, pinahinga ko yung katawan ko. Sakit. Kaya update ko na lang kayo mamaya pag nandun na tayo sa tindahan mga kawang ko. Ito mga kawang ko, medyo dismayado lang ako sa mga nangyayari dito sa freezer. Masama lang ang loob ko mga kawang ko kasi 3 years pa lang to, kung hindi ako nagkakamali, 3 years pa lang itong freezer na to. Tutusin, medyo sariwa pa. Mula nung binili namin to, panay sira. Paayos ako ng paayos. Sa dagdag sila ng preyon, tapos after 1 week, bumababa na naman yung yelo. Tapos paayos na naman. Dagdag ulit sila ng preyon. Ganun pa rin, after 1 week bababa ulit yung yelo. Maganda lang pag walang laman eh. Buong-buong yung yelo. Pag nilagyan na ng laman, bumababa. Tapos ngayon mga kawangbo, nasira ulit. Pinagawa ko ulit sa kanila. Ang sabi nila, parado na raw. Hindi na nila baka may leak yung tubo, yung mga ano. Hindi nila alam kung saan kasi babaklasin daw yung ganito, yung mga rin dito, babaklasin. Tapos hanapin nila yung kung saan yung may leak. Tapos ang may sinadjust sila, maggagawa sila ng panibagong tubo. Sabi ko, sige, basta sa ikakaganda at tumatagal, gawin nyo lahat ng magagawa nyo. Ang mamahal pa naman ng bayan, 7,000 ka ng 7,000. Yung preyon lang, medyo mababa lang yun, 2,000, 3,000. Yung pag nung ginawa nila nung nakaraan, bago ako pumunta ng Nasugbu, Batangas, ito yun. Yan yun. Yan. Nilagyan nila ng mga tubo-tubo na yan. Yan. Okay. Okay na. Okay naman na. Okay na. After mga ilang linggo, okay naman ang takbo ng yelo. Naninigas naman yung mga hotdog. Bayad ulit ako noon, 7,000. Ang nangyari, habang nasa Nasugbu, Batangas ako, nasira na naman pala ulit. Ang nangyayari, sakop pa sa warranty. Kasi warranty ng warranty, sakop ng warranty. Pag tuwing nagpapagawa, sakop pa sa warranty. Pero mayroon silang, ang tagagawa, mayroon silang sinasabi na may sira ganito, babayad ka pa rin. Kahit sakop man sa warranty, pero may ibang sira na naman, babayad ka pa rin. Para sa tingin ko parang nakakaloko na eh. Parang naghahanap sila ng paraan para magkapera. Hindi na lang nila tumbukin na ayusin kung ano yung sira. Nakakaabala din. Yan, tulad yan, babaklasin ko na naman yan bukas para lumusot yung freezer dyan. Ayan, ganyan mga kawangbo, masikip yan pero may butas yan doon. Pinalagyan ko ng singawan yan para makasingaw ang makina, para hindi lang masuffocate. Ito na naman ngayon, sakop pa sa warranty to kasi kagagawa nga lang. Sakop sa warranty. Ngayon may ginawa sila nga pala na ipa-flashing lang daw, flashing, lumabas daw yung mga kalawang, yun daw ang dahilan na nagbara. Imposible naman yun mga kawangbo. Gumastos na ako ng 7,000 nung nakaraan, nung mga nakalipas, kasi nga daw bara, binagyan na ng preyon, walang hangin, plinashing na raw nila. Tapos ang nangyari ganun pa rin. Tapos ito ginawa nila, ang tubo na yan, bago lang ginawa nila ang tubo na yan. Binalik ko ulit sa kanila bago ako pumunta ng Nasugbu. Plinashing na naman daw nila kasi parado, puro kalawang daw. So ano nangyayari sa plinashing nila nung una?
Ibig sabihin yun ang dahilan, flashing. Tapos yung pala buo siguro ang mga linya nito. Ngayon binutas-butas na nila ng ganyan. Ganyan, butas-butas na yan eh. Nadismayan na nga ako dyan sa freezer na yan eh. Kasi butas-butas na yan. Kasi nilabas na nila yung daanan ng preyon. Ngayon tinawagan ko na naman sila na pick upin mamaya o kaya bukas kung may time sila. Nag-aalala na naman ako mga kawangbo. Pasok pa ito sa warranty eh. Nag-aalala na naman ako. Baka may sasabihin na naman sila, sira si ganito, sira ang kompresor. Di gagastos na naman. Ibig sabihin, yung warranty na yung sakop nito, hindi na naman valid yun kasi magbabayad ka na naman ng panibagong piyesa eh. Sa tingin nyo mga kawangboy, comment nyo nga kung tama bang ginagawa nila o nanluloko na ng tao kasi para lang magkapera. Kasi ilang beses na itong pinagawa eh. Gastos ka ng gastos pero hindi naman umabot ng taon ang paggawa. Buti sana kung mura lang. Eh, nitong bandang huli, 7,000 na. Eh, nung unang paggawa ko kasi, 3,000 to 2,000, ganun kasi preyon lang daw nila. Plinasing daw nila, umabot ng 5,000. Nitong huli, 3 sunod-sunod na 7,000. Ito na naman, magkano na naman kaya? Kinakabahan na naman ako kung magkano na naman ang hihingilin nila. Okay lang kung may pera, makakapagbayad naman tayo. Ang gusto ko sana, maging maayos at pulido. Ismayado na nga ako nito masyado eh. Yung freezer na ito mga kawangko. Sana maayos naman nila ng maayos. Dahil yung makina nito umaandar naman ng umaandar tuloy-tuloy eh. Maganda yung makina nito kasi sariwa pa itong freezer nito eh. Ito nga lang mga kawangbo kaya yung mga takip ngayon ng freezer kasi madali nang magkalawang. Ito, ganyan ang nangyari nga. Pero ganun talaga siguro yung mga bagong freezer. Yung mga modelo na freezer, mga maninipis na yung mga pangit na yung mga yero na nilalagay, maninipis. Kaya mabilis mabutas. Eh, pag, alam mo na, pag hotdog, laging basa. Frozen, basa, tatong dyan. Kaya nagagasgasan. Pag nagagasgasan, umaano yung kalawang. Pag nagagasgasan yung pintura, pumuputok. Hanggang sa malaki ng ganyan. Ito, kinanggamana naman ako nito. Sana bukas pagkuha nila nito, walang ibang problema. Mahiya naman sila. Pasok na pasok sa warranty pa yan eh. Nilalagay nilang warranty 3 months. 3 months to 6 months. Eh wala pang ang 2 buwan yan. Wala pang 1 buwan, sira na yung gawa nila. Nakabala rin pati ako kasi yung mga hotdogs, yung mga stock mo. Meron din naman akong ibang freezer doon sa bahay. 2 rin yun. Kaso istakan yun mga kawangboy. Nandun yung ibang mga stock eh. Kailangan lang yun pag halimbawa may mga okasyon, New Year, Pasko. Pero meron mga stock yun, may mga laman. Ang kaso dito, 2 naman. 2 freezer din. Yan. 2. Hindi naman kaya ng 2 freezer. Hindi naman kaya ng 1 freezer. Kailangan 2 talaga. Inasira yung isa kaya masyadong gahol sa oras. Yung nandoon sa bahay, 2, puno rin yun. Hinahakot-hakot yun pagka wala nang stock dito. Ito na naman, abala. Maraming problema pagka kukunin ng Manila, kailangan mabaklasin. Pinix ko sa kasi yan, pinix ko na yan, pinako ko na yan dati, bukas to. Kasi may tinda rin mga grocery dito. Bukas yan. Basta, bukas update ko na lang kayo mga kawang bubukas. Pagka anong balita dito sa Pilipinas. Pag hindi na nila kaya, pag sinabing may ganitong problema, sira ang kompresor, sabi ko, wag na, sa inyo na lang yan, sasabihin ko na lang sa kanila. Para hindi na ako makamoblema nito. Bibili na lang din ulit ang bago. Ito, bago lang din itong mga bago. Wala pa yatang 6 months. Wala pang 6 months. Abangan na lang natin bukas mga kawangko. Update ko na lang kayo pag kinuha na nila yung freezer. Hey guys. Hello.
Wala na tao. May music. Shout out sa mga idol. Wala sa isip ko. Shout out sa iyo, Wangbu! Ano ba to? Bili kami ng gamot sa Ika. Okay guys, medyo nagugutom tayo. Kakain muna tayo ng luto dito sa may kaibigan. Dito lang yan sa ano, na General Luis. Wala pa kasi pangalan ng luto dito. Pero matagal na itong lugaw na to. Dahil dito kami kumakain dati pa. Siguro almost mga 15 years na siguro itong lugaw na. Pero pinipilahan na nga maraming tao. Sige, motor na si Mili. Nakapila na siya. Hindi niyo itong pagkaraman malapit sa Jollibee ng Jollibee na Vista Verde. Okay guys, kain muna tayo. Sinantay ko lang din pala yung tawag ng makuha ng pressure saka nailang ako sa naglahan. Sila ba yung naman ko nakakita ng marami akong gagawin ngayon kasi lagay na hotbox ng ADP nagkatanggalan yung tornilyo. Buti na lang napapaya sana ako kay Idol Jagger noon kung nalaglag yung box mo. Buti na lang nakisama rin yung box. Hindi na lang natanggal lang yung dalawang tornilyo. Nakakaya sana nakakaya kay Idol Jagger makangyari. Lumulo kasi pinikuha naman kasi yung atin yung prenong tapos gumalang kaya lumulo. Hindi na tutulog daw. Pre, tutulog ni bata pa. Mar, tutulog ni bata pa, tubig din ako.
Ano na lang kung nagkaroon dyan ng event na may buffet. Okay. Tapos na kami kumain. Ano? Dimok. Pauwi muna kami sa bahay. Kahit meron din akong gagawin doon, yung side living sa likod. Nandun yung buhay ka, nahewan. Pakita ko sa inyo mga ano. Ito yung mga kawangboy yung sinasabi ko sa inyo. Hoy, nakagawas ka na ng kasaway. Yung katulad nito. Yung nawala, yung dalawa nawala. Dito ka lang. Oo nga, dito nawala. Dito nawala nung magkabilaan. Pero nakita ko yung isa dito nakalagay. Kaya hindi siya nalaglag. Naipit. Ngayon, guma lang kasi ito. Kaya kapalitan natin ng alloy. Dito na lang tayo mga. Yung mga kuwangbo, kailangan kong i-open to. Ito. Open ko to. Para makalabas yung freezer. Para pag kinuha mamaya, kahit wala man ako, namili ako, kaya na nilang ilabas. Ay dumating sila. Hindi nila kayang buksan yun eh. Pinapo ko na kasi. Pinex ko na kasi yan, nakapix na. yes? Yan, malaking abala talaga pag nasira yung yes? kailangan ko na naman tipagin yung mga dingding niya. Sige mga kawangbo, pupunta lang ako sa likod. Yan mga kawangbo, na-open ko na. Yan, Kaya nakala ko talaga na racket. makakalabas mo yung dingding. Okay, bye. Andiyan na mga bisita. Open na open. Yung isa okay naman, bago lang din to. Bago lang to. Pag nakasal na kami ni Chad, ang kayamanan ng mga Meron santos pa naman ay freezer na sa extra pamilya. mga kawangbo dyan sa bahay, 2 freezer yun. Staka namin yun pag Violet, mga Thank you for coming here produkto, with me. staka namin yun kahit doon. na medyo biglaan. Tapos pag wala na naman dito, Wala ako yun. mga Ano ka ba? produkto. Alam mo naman na Para hindi I naman love attending araw-araw. fundraising events like this. Lalo na Kaya for kailangan orphans. Alam mo yun doon yung lang siya sa Hindi bahay. ka lang go get. You also have a big heart. Kaya ito, napakahalaga rin ito kasi kailangan meron talaga din dito. Very soon, mapapasa akin na din ang susi ng mga kayamanan ng mga Hindi pwedeng wala kasi Are you okay, Chad? walang mapamlagyan ng mga paninda eh. Mahirap naman maghakot-hakot papunta sa bahay, Sorry, papunta sa may tindahan, naalala dalhin kasi dito, dalhin doon. Hirap naman. The last time kasi Kaya kailangan may sa treasure din fundraising talaga event, dito. sama ko si Tito. Kaya kailangan ayusin ko muna to bago ako Chad na mag-adventure ulit. Bago ako pumunta ng Bukana. Pero don't worry. Sakit pa ng ulo ko mga kawangbo kasi sa Bukana pa tong sipon ko. Talagang hindi nawawala. Thank you for being here for me, Ah, Violet. sakit ng ulo ko I para ako appreciate it lalagnatin. talaga. But I don't want to move too fast. Eh, uminom naman rin ako ng Kasi gamot. ayoko isipin mo na Sana hindi ibon magtuloy-tuloy kita. para okay ang lahat. Cute ka kasi. Sige mga kawangbo, update ko na lang kayo mga. Ayun. Namimili muna ako mga kawangbo. Papunta muna ako ng California Village. Kukunin ko yung mga longganisa. Sige, samahan niyo ako mga kawangbo.
ko mga kawangmos. Sa totoo lang mga kawangmos, sakit talaga ng ulo ko. Yung sa sipon siguro to, hindi, halos 2 linggo ako sa kaya nila idol. Hindi na wala ang sipon ko eh. Pero nung bumiyaya ako papunta doon, wala naman akong sipon. Nagkaroon lang ako, uso talaga siguro doon kasi si idol may sipon din eh. Uso talaga siguro doon. Kaya yun, ininom naman ako ng gamot, hindi rin talaga nawala, hindi ginawa. Yung sakit ng ulo ko. Kaya minsan napapansin nyo yung boses ko doon nung nagbablog ako doon sa Bukana. Medyo talagang malalim, buo. Iba talagang may sipon pag nagsalita. Halata mong may nararamdaman, masamang pakiramdam. So ngayon naman, sakit ang ulo ko. Tapos dumagdag pa yung pressure. Imbis na babiyahe kami ngayon ni Katawan papuntang Bukana, kailangan ko munang ipaayos muna ang pressure. Kasi hindi naman kaya ni Mrs. yun magpanday doon sa likod. Pag ibalik na yung mga pinto sa pagbubuhat, walang problema kasi yung mga taga-ayos naman ang pressure ang magbubuhat. Yung pagpukpok lang ng mga pako dun sa mga pinto dun sa likod, yun hindi kaya ni Mrs. yun. Yun pa. Nantok ako. Dadaanan ko muna si Elias. Dito na lang muna sa yun siguro yun. Tatanda, saan ko lang. So, piston ni Elias? Ha? Piston ni Elias? Ah, dito? Kay Elis? Dito. Ah, saan ba? Wala na ibang nagano ng cellphone dito, nag-aayos. Mga dun. Ah, meron dito sa kabila. Ah, okay, thank you. Thank you. Pala yun, balik tayo. Balik tayo mga kawangmo, mali. Ayun, sabi niya kanto lang. Sabi niya kanto lang daw.
Ano ba pwesto ni Elias, boss? Elias? Elise. Yung nagtag-ayos daw ng cellphone dito. Anong pangalan? Elias yung YouTube channel niya eh, yung vlogger. Hindi dito yun. Ah, hindi. Hasan ba yun? Sabi niya dito lang daw sa Kaibiga eh. Anong Elias? Vlogger? Oo. Ah, sige boss, hanapin ko na lang. Okay, sir. Sige po, thank you. May sinend siya sa akin picture, ito daw yung harap niya eh. Ayun, no, yun sa taas, tapat ng ano. Ito, sir. Tapat ko sa kayan. At pila ng tricycle. Oo. Ayan na. Ayun na, may ilaw na yun. Ay, ito. Ah, okay, thank you boss. Okay. Thank you. Ito ba kay Elias? Ah. Ito pa, ito. Thank you. Oh. Kung saan ako napadpad ah. Tanong ako doon sa kanto. Yun nga eh. Sa Webes o sa ano? Bagay, saglit lang naman ako. Mamimili din ako eh. Punta akong California Village. Inalam ko lang muna kung saan ang pwesto mo. Ha? Oo nga eh. busy, nasira yung freezer dun sa tindahan. Dapat nga babalik kami ng Bukana. Kami ni Katawan. Tumawag sa akin, mga alas 2 daw alis siya. Sabi ko kailangan ko kasi kasuhin tong freezer kasi hindi kaya ni Mrs. Kung kaya lang ni Mrs. yung hindi naman bubuhatin ng freezer kasi yung mag-ayos naman ang magbubuhat. Yung yung pagpukpok, okay lang yan. Yung pagpukpok sa likod, yung padaanan ng freezer, yun ang hindi kaya ni Mrs. Parehas tayo ng pusa. Kulay black din yung akin. Lalaki rin. Parehas. Parehas. Nakita ko na rin si Elias. Isa, dalawa, tatlong paggawa ng cellphone ng tinagtanungan ko mga kawanggo. Bago ko natagpuan si Elias. Akala ko kasi dito lang. Kaya sabi ko tapat ng barangay. Yun pala, papasok doon sa kanto. At least nakita na natin, napakabayad din naman na tao ni Elias. Ayos din. Magkakasundo kaming tatlo niyan pag nagsama kaming tatlo ni Katawan at saka si Elias, ako, adventure. Panginoon lang ang nakakaalam mga kawangbo pag halimbawa talagang anong kainat na natin channel. Ano? Lumago man siya, maraming salamat sa Panginoon. Sana Lord, gabayan niyo po itong mga munti kong YouTube channel para umayos na ang buhay natin. Tugtog man. Copyright man yun. Para maging okay na ang lahat.
Premium. Magkano ng litro ngayon? Ano? 69. Premium, 100? Ano, 69. Ha? 69. 69. 100 lang muna. Sandaan. Yung iba, ang tataas no? Sa iba? Depende kasi sa ano yan. Oo, yung sa... Lugar at saka sa ano. Ayari naman sila pag nahuli sila. May napasara na nga eh. Pag overpriced talaga, yun. Oo. May napasara na nga, bandang Pasig eh. Masarap sa ano? Masyadong overpriced eh. Mahal. Commonwealth. Commonwealth meron din? Mga Xfinity. Yun lang. Thank you. Ating traffic.
social media may bagong muka. Bitbit ay kamera, pusong may kusa. Si Wangbo TV official ngayon ay lilitaw. Sa bawat upload, liwanag ang tanaw. Baguhan man sa paningin ng marami, ngunit ang layunin hindi basta-basta lang miti. Mula sa 0 views hanggang sa dumami, ang bawat subscriber pamilya ang turing sa sandali. Adventure, ang ride ng buhay, suot ang helmet, jacket ay handa ng mga makinang mainit. Sa kalsada'y sasabak na dalawang gulong, bilis at liksi. Sa bawat kurbada, ingat ay laging ngiti. Mula sa semento hanggang sa maputik na daan, ang motor ni Wangbo walang inuurungan. Sa bawat biyahe, tanawin ay kay ganda. Ngunit ang tunay na lakbay ay ang saya na dala. Wangbo TV official akada na sa adventure, kasama ang madla. Pagmamahal sa pamilya, sandigan at lakas. Sa pagtulong sa kapwa, walang kubas. Tulad ni Japper Sniper, iayang ang lahat. Ang kabutihang loob, siyang tanging sapat. Pagmamahal sa pamilya, kahit malayo ang nararating probinsya, laging uwi ay sa yakap ng pamilya. Sila ang gasolina sa pagod na katawan, ang inspirasyon sa bawat laban. Para sa anak, para sa asawa, ang bawat pawis hindi kailanman magkukulang. Ang tagumpay ni Wangbo ay tagumpay nyo rin. Sa hirap at ginhawa, patuloy kayong mamahalin. Ang misyon sa kapwa, hindi lang ito tungkol sa likes o sa share. Ang tunay na vlogger ay mayroong care. Sa bawat stopover may kamay na inaabot. Sa mga nagugutom, pagkain ang sagot. Munting biyaya mula sa kinikita, ibinabalik sa kapwa, lalo na sa mga kapusbalan. Dahil ang tunay na tao ay may malasakit. Sa pusong busilak, biyaya ay lalapit. Hamon ng kalsada, may mga lubak, may ulan at init, may mga bashers na laging mapait. Ngunit ang motor ni Wangbo tuloy sa pagtakbo. Ang layuning mabuti, hindi maglalaho. Focus sa kalsada, focus sa pangarap. Kahit mabuhat, tagumpay ay malalasan. Basta't ang motibo ay hindi pansarili. Ang pangalang Wangbo laging mananatili. Ang panawagan kaya't mga kawangbo, tayo na't magkaisa, pindutin ang subscribe. Sumama sa ligaya, manood matuto, at tayo'y magmahalan sa mundong magulo. Tayo ang sandigan mula sa helmet hanggang sa dulo ng tambutso. Ang bawat tunog ay tibok ng aking puso. Para sa inyo ito, para sa ating lahat. Ang Wangbo TV official, maglilingkod ng tapat. Ang pangarap slow and emotional, sana'y dumating ang araw. Ako'y makilala, hindi dahil sa sikat, hindi dahil sa gawa. Na tulad ni Japper, nag-iwan ng marka, na ang isang vlogger ay may pusong dakila. Wangbo
Ano po? 51 pork. Papagawa. Sa kalsada ba? Sige, para hindi harang. Kamu si Yaper? Ha? Kamu si Yaper? Oo. Sa kalsada ba? Ah, dito na rin? Sa kalsada na, kalsada na, kalsada. Dito? Wala po. Ah, antayin na lang siya. Salamat mga kuwanggo, nakuha na rin yung preset. Sana maging okay na, wala nang problema para hindi konsumisyon. Sana maging okay na lahat mga kuwanggo. Malaking bagay yun dito sa tindahan. Sige, hanggang dito ko na lang tatapusin itong vlog ko. Bago ko tapusin ang aking vlog, nais ko muna magpasalamat kay Idol Japper Sniper, saka kay Ma'am Ann sa kabaitan nila sa akin. Nandyan pa ako sa kanilang paraiso. Saka sa Team Gonggong sa pangunguna ni Pinuno, Kabungot, Bututski, Kabanso, Kahaw, Bustik, sulit ka, walang butas. At saka nais ko rin magpasalamat kay Sisme Santos Corpus at saka kay Boss Eric J. Corpus. Ma'am, sir, ingat po kayo palagi dyan sa abroad. Lalo at medyo naka-red alert ngayon yung mga ibang bansa. Ingat po kayo palagi, ma'am. Pati na rin ikaw, Boss Eric J. Corpus, mag-ingat ka rin palagi dyan. Mahal ko kayong lahat. I love you. Bye-bye.